Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang metalohiyang Ang Pakikibaka ni Tolch at Goblin. Isinulat ni Sarah O. Balane. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang metalohiyang Ang Pakikibaka ni Tolch at Goblin, isinulat ni Sarah O. Balane. Naglakbay sina Tolch at Goblin tungo sa lupain ng mga Draculo, isa sa mga nilalang na hindi kinikilalang kapangyarihan ng mga Diyos. Sa pusod ng kanilang lupain ang bukal ng paghilom na kailangan nilang tunguhin. Ang tubig sa bukal na ito ang susi upang hindi sila lukubi ng nagbabantang. Ang kanilang kaharian ay kasalukuyang nababalot ng kadiliman at kaaway na hindi nakikita. Nito ang hininga ng sinuman at isa na rito si Haldur, ang Diyos na pinakatinatangi ng lahat ng mga Diyos. Tolch, matipuno, naka-face mask, ang kasuotan ay tulad ng isang mandirigma na maaaring batayan si Achilles, may kapa at espada. Ang sumunod naman ay si Goblin, mas maliit ng bahagya ang pangangatawan kay Tolch, mayroon ding face mask na katulad ng kay Tolch, hawig ni Hermes o Mercury. Naglalakbay at destinasyon nila ang isang kahariang madilim at nakatatakot. Bago tuluyang lisanin ng kaharian, pinagsuot sila ni Feyre ng maskarang kanyang binasbasan upang hindi maging ganoon kadali ang pagpasok ng hindi nakikitang kaaway sa katawan ni Tolch at Goblin. Inayuhan din niya ang mga ito na mag-ingat at laging maging handa sapagkat sa anumang oras o lugar ay maaari itong sumalakay ng hindi namamalayan. Dumaan sina Tolch at Goblin sa lupain ng mga tao. Nadatnan nila sa templo ni Haldur ng isang binatilyo. Sa hindi mawaring dahilan ay nakaramdam sila ng pagtatangi rito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tolch. Nag-alay ako ng sariwang karne ng tupa para kay Haldur. Dinalhan ko rin siya ng mga bulaklak at nagsindi rin ako ng insenso. Nais kong makarating sa kanyang matagal ko nang dinadalangin. Wika ni Helbud. At ano ang iyong dalangin? Tanong muli ni Tolch. Ang makasama siya. Ang makapiling ang aking ama. Malungkot na sagot ng binatilyo. Makikilala at makakasama na nila sa paglalakbay si Helbud. Binatilyo, maaaring maging batayan si Paris ng Troy, makikita sa internet online, simplehan lamang ang kasuotan. Diyos na iyong sinasamba tinatawag mong ama ay hindi natutugon pa sapagkat siya'y nanang hininga ng isang kaaway na hindi nakikita, sabi ni Tolch. Hindi na siya nagduda pa sa sinabi ng binatilyo na ama nito si Haldur. Dahil sa isang malas lang ay tila nakatindig at buhay na buhay ang pumanaw na Diyos sa kanyang harapan. Hindi rin lingid sa kanyang kaalaman na nagkaroon ito ng relasyon sa isang tao. Sa sandaling iyon ay agad na napalapit sa kanila sa Helbud. Isinalaysay nila rito ang sitwasyon ng kanilang kaharian. Saglit ko munang puputulin ang metalohiyang Ang Pakikibaka ni Tolch at Goblin na isinulat ni Sarah O. Balane. Sapagkat ito ay medyo mahaba na, huwag mag-alala dahil mag-a-upload naman ako agad ng ikalawang bahagi. Ang Pakikibaka ni Tolch at Goblin isinulat ni Sarah O. Balane. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!